Padayon nga itong i-open atong mga Biblia in 1 Corinthians 15, verse 58, and Hebrews chapter 3, verse 14. Ako lang ni siya ibasa pag-usap alang sa tanan. 1 Corinthians 15, verse 58, Hebrews chapter 3, verse 14. So, mingon diri, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, busa mga hinigugmang igsoon, pagmalig-on, ug dili matarog, kanunay nga magdaydayaon sa buhat sa Ginoo. Uban sa kasayuran nga ang inyong mga paghago dili kini makawang diha kang Hesus o diha sa atong Ginoo. Hebrews chapter 3 verse 14. So, ingon diri sa 14, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. So, akong ibasa sa Binisaya, kay kita mahimong malambit diha kang Kristo Jesus kung kita magagunit sa sinugdanan sa atong pagsalig, no? Dunay kalig-on hangtod sa katapusan, no? Nindot kay ang word. Siguro nasa akong i-testify last Sunday nga ang whole chapter sa 1 Corinthians chapter 15 naghisgot sa kamatayon ni Jesus Christ. Ang 1 Corinthians 15 naghisgot usab sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. O ang 1 Corinthians 15 naghisgot nga siya mobalik o kuhaon taniya ingon mga believers dapat dunatay kalig-on o dapat dunatay kanabang kusog nga dili sa matarog. O gani ang Philippians no Hebrews chapter 3 sa ang atong pagsalig ato kining gunitan hangtod sa katapusan ug mahimo kitang partakers diha kang Christ. Kita mahimong umalambit diha unya kang Kristo Jesus. Kining word mga kaigsunan nga steadfast and immovable, it means nga dili ta dali maluya. Dapat sa mga Kristiyanon dili dali nga mabugnaw. Dapat sa mga Kristiyanon dili dali nga ma-discourage. Nga mao na say sagad nga nahitabo karon sa mga Kristohanon, gamay lang kayong bikil ma-discourage na. Gamay lang kayong hinungdan maluya na. Gamay lang kayong na failure lang siya, nabugnaw na. Unsaon nato pagkalig-on, unsaon nato pagkahimong umalambit unya sa promise ni Jesus. Ug gani mga kaigsuonan, padayon akong isulti na mao niya akong tinguha sa inyo as pastor. Nakitang tanan dunay kalig-on hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Dili katong mga nagkamang ba. Daghang Christian nga nag-alagad sa Ginoo pero nagkamang ano bang dili nimo makita ang word nga steadfast, dili nimo makita ang word nga immovable. Nag-alagad sa Ginoo pero nagkamang anang naang kaluya ba. Remember nga naagi disqualification sa pagbalik sa Ginoo. Remember nga dunagi disqualification sa pagbalik sa atong buhit nga Dios. Pasagdahin na lang itong pagtulukan nga once you seek, always seek. Pasagdahin na lang po sila nagilimpungan sa yawa. Pero ang Biblia mga kaigsuonan nagi disqualification especially sa body of Christ. Naagi disqualification sa mga katawhan sa Dios
Siguro na sa akong gipisipay nga ang pag-alagad sa Ginoo dunay rules. Ang pag-alagad sa Dios dunay rules nga you must follow. Dunay rules nga kinahanglan imong tumanon. Dunay rules nga kinahanglan imong i-obey ingon nga mga Kristiyanon. Usa gani ni siyang rules sa imong pagkampapa na kay rules. Sa imong pagkamama na kay rules. Sa imong pagkaginikanan na kay rules. Sa imong pagtrabaho dunay rules. Na kinahanglan imong ipalo aron dili ni siya mahitabo kining word nga disqualification. Unsa gani atong rules sa diha kami alagad ta sa Dios, unsay rules? Rules sa sikbit nga dalan. Rules sa kinabuhi nga matarong, rules sa kinabuhi nga balaan nga gikaimutan sa atong buhi nga Ginoo. Muna say rules sikbit nga dalan. Muna say rules nga kita magkinabuhi sa matarong nga kinabuhi nga makapalipay sa atong buhi nga Dios. Dili katong rule sa lapad nga dalan. Mga lagad na Ginoo, dunay rules, o sa ganing nga rules, sa sikpit nga dalan, pili ang lapad. Ano sa mahitabo mga kaigsuonan, kining word nga steadfast and immovable. Una, gikinahanglan nato ang wisdom. Akong ibalik pagsulti, kung saan nga mahimutang steadfast, kung saan nga mahimutang immovable, we need wisdom. Gikinahanglan nato ang wisdom. Kung sa ganitong wisdom, ang wisdom, ang mo skill sa city to bring down the stronghold. Katong sa Proverbs, no, nindot kaya ang wisdom. Kung saan nimo pag-pull down ang city, you need wisdom. No? Kung saan nimo pagpildi ang yawa, you need wisdom. Kung gani, yung na Ecclesiastes 7 verse 19, nga ang wisdom is better than 10 rulers of the city. Ang wisdom mas maayo pa kaysa daghanang namuno sa syudad. Kaya ang mga namuno, wag ganing wisdom, ang mahitabo sa syudad is madaon. Mao na ang wisdom. Kung saan gani nga magkaroon tag wisdom, kung saan gani nga kita makabaton sa kaalam nga gikan sa atong buhay nga Dios, kung saan ni siyang wisdom through reading the word of God. Muna ako tamong gidasig, people of God, ayaw din ninyo kalimti kining pagbasa sa pulong sa Dios kay through reading the word of God, makagain ka of wisdom. Naa dito ang wisdom. No? Ang kaalam sa Ginoo kanang ang ato na bol kanang di mo mapatumba kanang inanak kalawon. Once you read sa iyang word, i-open lang nimo imong mind, i-open lang nimo ang imong spiritual understanding, ang imong spiritual earth, ang mga pagpadayag sa Ginoo, mudangat diha nimo kay di man mo mapatom ang wisdom sa Ginoo. No? Through His word. So ako tamong ginasig, ayaw palabi ang usa ka adlaw nga di ka makabasa sa pulong sa Dios. Di ka makabasa sa iyang word. Ginoo, kining kabuntagon karon isa ka chapter sa Mateo akong basahon. Karong kautuhon isa ka chapter sa Mateo akong basahon. Karong kagabion usa ka chapter sa Mateo akong basahon. Katapos is kadlaw. Gipit nimo ang imong soul, ang imong espiritu sa word sa Ginoo. Wisdom. Kung saan nga kita mahimong ligon, we need wisdom. Asa ang wisdom? Through sa word sa Ginoo. Ayaw po niyo basa ang word sa Ginoo na murag comics. Read the word of God with spiritual kanabang. I-open mo ng spiritual earth. Lord, daigi ko, pasabta ko. Meaning imong word karon. So, ako tamong gidasig. Dayon, another area na di ta mataro. Lig-on ta o di ta mataro, kinahanglan nato mga kaigsuonan ang anointing. No? Kailan mo anointing? Sa atong kapanahonan karon, daghan kay mga alagad sa Ginoo. Especially ng mga uban so-called bride, mga bride guy. Sa atong kapanahonan karon,
Salamat sa Ginoo, no? Ana. Daghang mga preacher sa word, pero usually ang upan gigamit with intellectual approach. With intellectual na paagi. Pero mag-isgot ka og anointing, depende na siya karon. Mo na siya ang dihok. While nagwali si Jesus in Mark chapter 1 kanhi, no? Ingon ang mga tao, basahan niyo ang Matthew Mark chapter 1, kamo na ibasa na sa Mark chapter 1. Na while nagwali si Jesus, amazed ang mga tao. Kinsa man yung tawana nga nagtudlo siya nga pinasahi. Dili siya sama sa mga skriba o parisyo. Ano man magkaigsunan. Because of anointing. No? Because of anointing. Musay binisaya sa anointing, dihog. No? Manang sa mga music team, dapat nasa atong dihog. Kay kining atong gikuhat is ministering, dili entertainment. Dili kuan ang kinahanglan sa pag-minister is anointing. Ang gikinahanglan sa pag-minister is dihog. Okay, madunggan nga. Wala ko nagdaot pero mao ni siyang tinuod. Iimbitar nga simba mo diri sa kauban mo sa inyong lola. Simba mo dito. Di makasimba. Kaya nag-play sila og tamborin. Wala na nga bautismuhin. Asa ang dihog? Daghang mga minister karon, ang uban wala gani ka-receive sa no? Wala ka-receive sa water baptism. Samot na sa Holy Spirit baptism. Dito ang dihog. Siguro na sa kong i-testify, daghan kayong magwawali sa pulong sa Ginoo, pero ang gikinahanglan is anointing. Dili ang intellect. Dili ang kahibalo nga nas kalibutan nga mo'y pieces sa daghanang mga katawhan ron. Ang basihan gani nato kaalam sa kalibutan, the Bible says, worldly knowledge pop up. Ang kahibalo sa kalibutan makapagara sa usa ka tawo, makapahambog sa usa ka tawo. Unsay kalainan sa kahibalo nga Dios nun? Kung nasa imo ang kahibalo nga Dios nun, the more ka nga magpaubos sa imong kaugalingon. Ug mao na ang nahitabo karon sa kalibutan. Ang magwawali kinahanglan nga bright siya. Kinahanglan nga po kung saan na siya. So ang pagwali, peace na nato sa ilang mga kaalam. Wala na ang tihog sa Ginoo na mauna siya gikinahanglan sa Kristohanon karon. Mauna gikinahanglan sa body of Christ sa atong time karon. Kining ginatawag og anointing. Mark chapter 1. Kay kung sa may tabo kung naa ang tihog igsuon, ang word nga imong isulti, ang word nga imong gihimo nga ministering ngadto mahimong sa katawhan, mahimong kauban, mahimong kaila, do na kini impact sulod sa kasing-kasing. Kung naay tihog. Muna sa gikinahanglan sa church sa atong kapanahonan karon kining anointing, no? Kung saon nga kita mapuno sa dihog. Dito na siya, imo na siyang makuan sa pakig-relasyon sa Dios. Kining anointing mga kaigsuonan, special works of the Holy Spirit to the lives of believers. Kay duol kay ka sa Dios, suod ka kaayo sa Dios. Mo na siya ang anointing. Duol kaayo ka sa Ginoo. Man mainampuon. Mo na siya rason nga ang tao, ang Kristiyanon makabaton siya og anointing because he is or she was a prayer. Tungod kay mainampuon siya. Mo na siya ang poses sa Dios. Gikinahanglan nato ang dihog. Asa nga paagi, kinahanglang
magmainam puon pa. Ako tamong ginasay people of God. Kinahanglan na to ang dihog gikan sa Ginoo. Sa panahon ni Moses kanhi, while nakikistorya siya sa Dios pila ka adlaw, pila ka gabi. 40 nights nga nakikistorya siya sa Dios. Unya ang mga Sarigwita gani ningon sila nga wa na takabalog usay nahitabo kang Moses nga atong leader. Motong baba ni Moses gikan sa bungtod, nakita nila ang iyang tagway nga nag-shine because of anointing. No? Mahadlok sila og tan-aw sa naong ni Moses because of anointing. No? Sa iyang pagpakikistorya sa Dios. Ang mga Kristiyano sa atong time karon kay anointing, dili mahadlok ang yawa. Dili makita ang glory sa Ginoo sa naong sa matag Kristohanon tungod kay list kayo when it comes to prayer, dili mainampuon. Abi niyo mga kaigsuunan, ma-enjoy lang ninyo ang inyong life as Christian kung pag mainampuon mo. Ma-enjoy ka. Ma-enjoy ba din yung life na Christian ka? Asa gani, in the presence of the Lord, mainampuon ka. Ikuan yun ang inyong life. Anong daghan mang mga hard na mga problema, daghan mang mga bad situation nga atong ma-experience. Pero kung mainampuon ka mga kaigsuunan, easy ng tanan. Amen pa. No? Daghang struggle, di gina siya katuan. Kaya more part na siya sa atong life karon. No? Daghang mga bad sitwasyon, batik na mga sitwasyon, pero mainampuon ka mga kaigsuunan, easy lang ng tanan. Kailan mo easy, sa iyo na kayo. Taliwala sa mga struggle, padayon nga imong na-enjoy ang imong life as Christian because you are a prayerful. Tungod kay mainampuon ka. No? Tungod kay padayon mo ma-enjoy. Nagtaliwala sa kana kay peace of mind. Dahil tiwala sa trouble, nakakay joy. No? Still alive, my Jesus is alive. Because you are a prayerful. So, asa gani ang dihog, mga kaigsunan, is true sa imong pagka mainampuon. No? Next, mga kaigsunan, aron tamay mong imobabol, aron tamay mong steadfast, ka na bang mula hutay yun? Dito mga Kristiyano ng mga luyahon. No? Padayon mga pasalagat sa Ginoo po nagkamang. No? Kailan mong nagkamang? Huwag yung kalignon. Kung saan mga kaigsunan, dili natay kalignon, padayon lang malagad sa Ginoo, dili matarog. Another thing na itong ikinanglan is power. No? Kailan mong power? Another words, power is authority. Na kay authority, na kay power as Christian. Doon ako'y nabasahan na missionary kanhi. Nag-mission sila sa India. Pag-mission nila sa India, kinimanggong India, marag mo na sa pinakakuan source of witchcraft. Sa Pilipinas, na ay mga kuan diri manakay silhig. Pero dito sa India mga kaigsunan, dito daw ni mo makita kining tao ang latay sa palwa. No? Labang mga kugon, kung naikugon, latay sa kugon. Muna siya nga, nagkaw siya kung mahitabo, na powerless ka nga Christian, sigurado yun. No? So, gikinahanglan mo ang power. Kaya nga naman, grabe ang witchcraft sa ilang iatuan. Pero, siguro siyang testimony, because of that word power, nahimo siyang madahugon. No? Ang power. So, gikinahanglan nato ang power, aron ta, dili matarong, ug aron ta, big-on. No? Kinahanglan nato ang power, ikan sa Diyos.
Sa unsang paagi, no? Mapunot ta sa power sa Ginoo. Usa ka source mga kaigsuonan is fasting. No? Gusto tag fasting, murag painful kaayo. Pero ang fasting mga kaigsuonan, dito ang power. Dito ang gahom sa Ginoo magmanifest sa imo. Dito makita ang gahom sa Ginoo. Dito ang manifestation of power through fasting. Manang ako kamong gidansig, na mo ko'y pabalik-balik na problema nato sa hay. Binuang sayawan ba? Nagkikinahanglan o fasting. Di na ta mo paabot o schedule sa atong fasting diri kay ano sa atong fasting nga schedule? May o April. Tulo ka adlaw ang atong fasting, ang ban isa ra gyud. Ang ban di pagid mo apil, siguro puno na sa power. Mo nang atong kinabuhi, serve ko balin tong spiritually kay without power. No? Ano sa ang power? Through fasting. Ito na siya sa fasting. Kinahanglan nato na siya. Ako tamong gidasig. Siguro mga kaigsuonan, di pa mo balik si Jesus next year. Ako tamong gidasig na tuhin mo. Gikinahanglan nato ang power ning ini nga kinabuhi karon. Gikinahanglan nato ang gahom. Gikan sa Dios aron ta dili matarog. Aron ta hulahutay sa pag-alagad sa atong buhit nga Ginoo, dili amang naa sa imo ang power. Kung magpasting ka, fasting. Kani adto gani ang mga pare. Di kano sa lang kapila sila magpas sa kasemana. Ay pas 3 or 2. Ila 3 times a week. So sa kasemana magpasting sila. Pero nahimo na lang tong ritual. Nung sa po itong mag-fasting sila sa una nga, ilang ipakita sa ilang silingan na nag-fasting sila. No? Unang iwan ang Ginoo nga, o nakadawat na mo sa inyong ganti, gidayeg na mo sa inyong silingan. Mag-fasting ta, gawas kong grupo siguro, dapat makabalo kita, pero no? Na ako'y na-exoon din nga mga gulang-gulang na, mauhin-uhin, kano na yung nag-fasting? Kining mga batan-on kinahanglan ang power aron pildi nato ang yawa. Aron ang yawa di makadaog sa atong kinabuhi, aron tagi masyi di Ginoo kun kuat magpaswasa. Nindot kay siya ang result sa fasting zone. Magisdot kag deliverance sa fasting. No? Magisdot ka og word nga victory tuwa sa fasting. Fasting. Mao na gibuhat sa iyang mga katamuhan. Mga tinungan ni Ginoong Hesus kanhi. Nganong hangtod karon nahimo silang ihimplo tungod kay mao nga ilang gibuhat. Basahan mo Acts chapter 6. No, fasting. Ako kamong ginasig. No, dunay mga pabalik-balik siguro nga mga sitwasyon nga lisod. Fasting na ninyo. Gikinahanglan man niyo ang kaluwasan sa inyong kauban sa panimalay, fastingin na. Kay dito ang release. Dito ang release. Dito ang victory. Tuwa ang success sa fasting. Ako siya testify sa inyo, based akong experience. Pagkasal na mo, kaslon ako, minil ako, kaslon. Wala ganito bisag 1,000 pesos. No? Nganong ako'y 1,000 pesos, missionary man ko. So, what I did is, Lord, tungod kay wala manggit ko, pero akong gikuan nga dako kang akong gilagaran, nagfasting ko 5 days. Kanang sige man. So, ang nahitabo, nagfasting ko. Abi ninyo, nagtrabaho ko sa wapa ko ng missionary. Timpo gyud nga kaslo nami nakadawat og differential. Oy pirater, na kay differential.
Bilang 1.8 or basta 2,000 kapin. Ito naman ang 2,000 kapin. Nakay differential 2,000 kapin. Hapit na may kaslon, wala pa ko'y sapatos nga bato. Hindi niya po ni kaslon ka na nakay bakong siyos. So nakapalit kog siyos akong mama. Doon na pa to'y gipang disiplina si Pastor Pigs ng mga murmurer ba. Bidisiplina ni Pastor. So nagkaroon, mamanin yung gibuhat, pang disiplina. Wa na nagsimba. Pagkasal na mo, nagpadala Glitson, ako tayo. No? Inana ang gahom sa Ginoo. Inana ang pagpamuhat sa Ginoo. Because of prayer. Wala ko na ginambog. Ako na siyang i-testify kay naapoy ikasal mi og October, no? Pagka December ko ang ikasal. Naapoy ikasal nga missionary gyapon. Overconfident. Okay, ingon tong babae nga naamon ko'y magulang ako ting kuman nga mohatag og litson sa kato. Nya, katong lalaki giingnan pa nga Juban, kan sa man ka magpasting, doon naman imong kasal. So, gidasig pa siya magpasting. Naamon sila yung mga gisaligan. Na sila gisaligan, katong isa, na siya gisaligan, katong babae na gisaligan. Pag abot bitaw na silang kasal, wak bitaw na ng hatag, perting lisuran. Ipakita sa Ginoo kung unsay ipig sa diya nga mo fasting ka. Wala mo ingon nga mas kuan sa iya. Kay nahimutos ng confidente god. Mo na nga during sa kasal na ibayronon sa binyo, nag-amot-amot pa mi. Nagkulik pa kay wak na kabayan. Kay naalagis lay. So, inana ang fasting mga kaigsunan. Kinahanglan og fasting ang atong kinabuhi karon as Christian. Aron mahitabo ning word nga immovable, steadfast. Ano saan siyang immovable and steadfast? Dili lamang kay isa ka semana. Di lang dapat makita sa atong life isa ka tuig. Apan steadfast, immovable ta hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Salamat sa atong buhi nga Dios. Ato kas pagpanindog, ato siyang daygon, ato siyang simbahon. Lord, I lift your name on high. I'm so glad you in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I love to sing your praises. I'm so glad you in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from
akong prayer kung imong alagad, tanang mga kaigsuonan nga among kinabuhi ang tanan magamit lamang sa imong kahimayaan. Sayod mi na ikaw dunay purpose nganong imong mingipili taliwala sa daghanang mga katawan aron ikaw sa among kinabuhi matuboy, aron ikaw sa among kinabuhi mapasdunggan man. Ug gani akong prayer mga kaigsuonan imong gipiyal nako nga ang kusog gikan sa Holy Spirit mataas ang tagusa kanamo, manaas ang tagusa aron kami padayong mulahutay sa kalagad nimo nga naang kalig-on ug dili matarog ug dili lamang tinuig or bulan tinuig sa among kinabuhi apan hangtod gayud sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mao ni ako mga pag-ampo Dios, ikaw ang katiya sa among kinabuhi o kaming tanan gamitan sa imong kahimayaan. Prayer nako tibok semana ang mga kaigsuonan imo silang sapnayon sa imong gamhanang mga kamot o gani mo tabang ikaw pinagi santo nga espiritu nga kami dili makasala kanunay kayo being ready sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ingon nga ang mga signs sa iyang pagbalik dayag o makita na gayon sa among mga mata karon. Salamat kayo o gani magauli mi kita ni mong gapit na ang kalinaw na ang kalipay kay ikaw ang Dios nga namuhat sa kadiri. Giday ikaw, gituboy ikaw in Jesus name. Amen. God bless you. Atong i-pray ang inyong coach na mga coach. Ginoong Dios, ang tanang pagkaon among gi-receive sa mapasalamaton, malipayong kasing-kasing. Nalipay mi diin paday namo gadawatan ang imong pagpanalangin matag adlaw specific kayo sa foods. Gani salamat inyong tanan. I-bless nimo kami nga makaambit ini. Ug i-bless mo sa sila mga kaigsuonan nag-prepare. Salamat kay in Jesus name. Amen.